Gandang gabi, Bibi! Tuloy-tuloy ang ating Bibi Time tungkol pa rin sa usaping bakit ka nagbago? Simpleng tanong na alam mong sobrang sakit nang maaari mong makuhang sagot. Nagbago ka rin kasi. Para kasing hindi na ikaw yung minahal ko. Bigla na lang nawala yung spark. Ang sakit no na habang ikaw sobrang panatag sa relasyon ninyong dalawa, siya pala may mga ganyan ng nararamdaman. Na para bang hindi ka man lang binigyan ng chance or yung relasyon ninyo na maging okay yung lahat, na mapag-usapan ninyong dalawa. Para man lang maging okay kayong dalawa ulit. Nice. Dahil dyan, basahin natin ang ilan sa mga mensahe ng ating mga bibi na nagbahagi ng kanilang kwento o experience sa aking Facebook page, DJ B-Boy Bibo. Sabi ni Raymark Alvarez, minsan normal yung hindi ka na masyadong masaya sa piling niya. Nawawala yung kilig kumbaga. Basta ang mahalaga sana, walang susuko para walang masasaktan at may iwan. Correct, diba? Normal yung nawawala talaga yung kilig sa isang relasyon. Kasi hindi naman palagi kayong kinikilig, eh. Diba? Kung yun yung habol mo sa isang relasyon para lang lagi kang kiligin, sana kumain ka na lang ng sinigang. O kaya sana uminom ka ng maraming tubig. Ayan, nakakaihi po yung pag-inom ng maraming tubig. At ang pag-ihi nakakakilig. Sabi naman ni Paula Cortez, Happy Halloween DJ B-Boy Bibo. Ha? Bakit? Yan na ba yung Halloween special mo? Nakakatakot kasi pakinggan. Nakakatakot yung katotohanan. Isa yan sa mga pinagdadasal ko na sana yung taong para sa akin hindi magbago. Gusto mo ba ng Halloween special ni DJ B-Boy Bibo? Sulat mo yan sa aking Facebook page. Send mo yung kwento mong nakakatakot sa Facebook page ko, DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Sample. Sample ng horror story. Sisweldo ka sa Biyernes tapos ubos agad sa Lunes. Katakot! Sabi naman ni Robin Galyarte, minsan isipin mo yung tao. Masakit isipin na yung tao na dati alam mong ikaw ang kaligayahan, ngayon hindi na ikaw ang pinapahalagahan. Tama ka DJ Bibo, hindi natin sila kontrolado kaya wala tayong magagawa. Totoo naman, 'di ba? Wag natin ipilit kung wala na talaga. Kung yung mga alaala is unti-unti na nagfi-fade, yung feelings ng tao para sa atin unti-unti na naglalaho, hayaan na natin, so be it. Diba? Sometimes we have to learn how to accept and move forward, and we have to respect the feelings of that person. Kahit na feeling mo unfair, wala tayong magagawa, diba? Magiging mahirap kasi hindi naman ikaw yung na-fall out of love eh. Hindi naman ikaw yung nang-iwan, hindi naman ikaw yung umalis. Nandun ka pa rin sa estado na mahal mo pa rin siya eh. Na umaasa ka na baka sakali, diba? Magbalik yung dati. Pero kasi Bibi, baka hindi na talaga kaya eh. Kaya mahirap man pero pakawalan mo na. Baka it's really the time. Iniisip mo baka sabihin ng ibang tao, hindi mo man lang pinaglaban. Well, you know the fact. Kung gaano ka lumaban. Kung paano mo pinilit na magstay pa rin yung tao sa'yo. Pero hanggang doon na lang talaga. So hayaan mo na siya. Unfair man pakinggan again, pero mukhang hanggang dyan na nga lang talaga. Alam ko na gusto mong marinig yung mga paliwanag niya, mga dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Okay lang naman yun, normal yun. 'Di ba? Pero paalala ko lang sa'yo na hindi naman nun mababago yung katotohanan na nawala na yung pagmamahal niya sa'yo. Pero kung doon ka magiging okay, kung doon mo mahahanap yung comfort, kung doon mo mahahanap yung sagot, so be it. Baka, siguro, 'di ba? Hindi ko alam pero okay na rin siguro yun. Baka sapat na nalaman mo at ipinaramdam niya sa'yo yung totoo. Mahirap rin kasi ipagsiksikan yung sarili mo sa taong napipilitan na lang, baby. And please do not blame yourself to the point na yung tanong mo na, bakit siya nagbago? Bigla na lang magiging, anong ginawa ko? Saan ako nagkulang? Please understand na kung talagang mahal ka ng taong yan, kahit anong maramdaman niya, pipiliin niyang hindi ka masaktan. At ikaw naman, kung sakali man na nakakaramdam ka na ng pagka-fall out of love moments, kapag nararamdaman mong ayaw mo na, please, ura-urada, pakisabi yung totoo sa kanya, please lang. Mahirap magpanggap sa isang relasyon, 'di ba? Kasi kapag ganyan daw, micro-cheating na rin na maituturing yan eh.
Yung hindi mo na sinasabi totoo sa partner mo, yung hindi ka open with how you feel. Especially, yung feeling ng pagka-fall out of love. Diba? So, if you are truly no longer interested with that person, be honest with your reason. And inform that person immediately. And please do not sugarcoat your reasons why. You'd rather hurt him or her with that truth? Throat? Diba? You'd rather hurt that person with the truth rather than comfort that person with your lies. Loko, naitawid ko yun. Diba? Tsaka, kasi baka nararamdaman na rin ng tao na yan yung panlalamig mo. Hinihintay na lang niya na sa'yo mismo manggaling, na ikaw mismo yung magsabi sa kanya na hindi ka na okay, nawawala na yung spark, nawawala na yung pagmamahal mo sa kanya. Ay nako. People change talaga, no? And it's inevitable. What? Inevitable. Nakabuti na lang si B-Boy Bibo, parang salitang yehey. Na kahit pagbalik-balik ta rin mo, hindi magbabago. Boom. Anyways, 3 oras na bibitay ang ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan. Pero pwede pa rin namang natin ituloy ang kwentuhan, kulitan at lambingan sa aking social media platforms, sa Facebook, Instagram at TikTok. DJ B-Boy Bibo. DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Ayan, i-follow at i-like nyo na po yan. Gayon din po ang Facebook page ng Yes The Best Manila. Pero, diba, yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi para sa ating Bibitay. Makaparin to ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo. At para sa ating susunod na awitin, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil sabi nga ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Yee, ganda yarn. Tuloy-tuloy ang pakikiminaw para lingaw dito pa rin sa stasyong huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, Yes, the Best. Yes!